Nasaan ako? May isa na namang nabaliw. Yan si Player 1. Namatay na siya sa baguhan na round ng 10,000 beses. 10,000 beses? 18,732 beses yun kung tama ang tanda ko. Yung simula na area na yon, impyerno yon para sa akin. Tuwing mamamatay ako, parang nilalapa ang katawan ko. Tapos, pipilitin akong bumalik ulit. Yung isa na kahit kailan di matalo yung dungeon ng mga baguhan. Palagi siyang nagbibigay ng EXP sa mga halimaw. Sabi nila, sira na daw ang ulo niya. Passenger lane. Tapos na ang palabas, mga tol. Huwag kayong sumingit sa pagmamatchmaking niya. Malay niyo, baka ngayon, magbigay pa siya ng dagdag na EXP sa mga halimaw. Magbigay? Gusto ko lang naman magkaibigan. Hindi magbigay. Player Casey Green. Matagumpay na napili para sa Shattered City na instance. 3-second countdown. Pakihanda na. Sa wakas, makakahanap na rin ako ng mga bagong kaibigan. Saan galing ang bagitong yan? Huwag ka nang bumalik. Problema sa galit. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Iyan ang pugad ng Venom Fang Hunter. Pumasok dyan, parang pagpapakamatay na. Pagpapakamatay? Namatay na ako ng 18,732 beses. Tumakbo tayo. Tahimik lang, pare. Huwag kayong tumakbo, mga kaibigan. Gusto ko lang namang makipag-usap sa inyo. Walang kakaibang enerhiya, walang pisikal na contact. Puro salita lang ang lumalabas. Hindi, mas parang conceptual na pagbura ito. Lumampas na ito sa sakop ng dati ng database ng mga halimaw. Maging abo ka. Bakit ka ganyan kalupit? Gusto lang naman nilang mabuhay. Hindi rin naman magdadala yan ng saya sa'yo. Huwag kang tumakbo, kaibigan. Kaibigan.
Ang mga halimaw ay talagang kailangang alisin. Ganyan talaga ang patakaran sa laro. Ang ganitong klase ng tao, hindi bagay maging kakampi. Ni hindi nga siya makakalampas sa simula. Baka madamay pa tayong lahat balang araw. Dapat siguro botohan natin siyang tanggalin. Ilan bang ganitong halimaw ang kaya niyang linisin? Kapag totoong boss na ang kalaban, pabigat lang siya sa atin. Ikaw. Sinira mo siya. Ang pagbabahagi ay isang kabutihan. Hindi. Casey. Tingnan mo. Ang sarap naman. Casey, may energy core sa unahan. Kunin mo na yun. Naghihintay lahat sa'yo. Minarkahan na ni tagapanggasiwa ng sistema ang kahina-hinalang player na si Casey Green, na ipadala na ang koordinada. Maging abo ka na, kaibigan. Joseph Green, bumaba ka na, kaibigan. Kailangan mo ng tulong ko. Tingnan mo, kaibigan din kita. Hawak na kita. Gagawin kitang pinakamatalik na kaibigan. Namatay na ang player na si Joseph Green. Sanhi ng pagkamatay, paglabag sa patakaran. Naitala ang datos. Yung abo na iniwan ni Joseph. Eksaktong kapareho ng kung paano nawala sa eksena yung mga Devourer. Hindi ito maipaliwanag ng kasalukuyang game mechanics. Walang lumalabas na enerhiya, walang physical na contact, at kahit sa system logs, walang naitalang trigger ng pag-atake. Parang diretsyong binura na lang yung target na parang hindi na umiral. Pero ang kakaiba, yung abong naiiwan ng mga purified na halimaw, pareho rin ang komposisyon. Kahit Venom pang Hunter, Devourer, o maging si Joseph pa. Ibig sabihin, hindi namimili ng target ang abilidad niya. Hindi, teka lang. Dalawang mode. Yung isa, lubos na pagkakabura, at yung isa naman, nagiging turn. Tingnan mo, pare. Ang bait niya, di ba? Alam mo bang ang pagkausyoso nakakadisgrasya minsan, pare? Ano ka ba talaga? Isa ka bang player o ikaw na mismo ang bagong mga patakaran? Bloodbane Titan.
Antas ng lakas, 3,000. Phantom Assassin, Antas ng lakas, 2,800. Lord Corruptor, Antas ng lakas, 3,200. Dagdag pa, may dalawa pa na hindi ko na maalala ang pangalan. Lahat ng mga target na ganito kalakas ay sobrang hirap harapin. Bawat isa may sariling teritoryo at kakaibang kakayahan. Hindi basta-basta ang pagpapabagsak sa kanila. Ang mga boss level na halimaw na to ay matatalino. Kaya nilang makipag-usap, mas mainam silang baguhin kaysa alisin. Para lang sa mga di mataas o walang kamuwang-muwang. O gaya ni Joseph na hindi karapat-dapat maging kaibigan ang pag-aalis. May nanghimasok. Tingnan mo naman, ang cute. Susunod na target, Phantom Assassin. Phantom Assassin, nagpapalit ng anyo. Target kumpirmadong isang elite. Resulta, nag-iba ang pisikal na anyo. Bumaba ang antas ng lakas sa 0. May kaunting malay na natira. Hindi na lang basta pag-atake ito ngayon, konsepto na mismo ang binabago. Siya ginagawa lang niya ang trabaho niya. Ipitin mo siya. Pwede natin siyang ipitin. Hindi natin kailangang... Dahan-dahan lang, hindi sapat ito. Maging tagapangalaga ko. Tingnan mo, poprotektahan niya tayo habang buhay. Kaibigan. Nasa tugatog na ang pag-iba ng enerhiya ng pain. Dapat darating na si Casey. Basta magsalita siya, makukuha ko na ang trigger ng espiritu ng salita. Andito na siya. Ngayon, sigurado akong matutuklasan ko ang sikreto mo. Matulog ka na, kaibigan. Ano? Babala, sobra ang datos. Nag-crash ang sistema. Pwedeng magsinungaling ang datos. Hindi ito posible. Nilagay ko ang 50 sensor. Nagpapasa at nagpapadala. Saklaw nila ang bawat kilalang frequency ng enerhiya. Dapat naglabas ang espiritu ng salita mo ng matinding tracking wave, isang klase ng carrier na pag-iba. Ang konti pa ng alam mo. Babala, may illegal na pakikialam sa patakaran na nakita. Tumaas ang kahirapan ng dungeon ng Shattered City. 200%. Manlalaro Casey Green, ikaw ay itinala bilang isang malubhang anomalya, pinagkunan, ulat ng datos ni Joseph Green. Bago siya namatay, isinasagawa ang protocol ng pagwawasto. Hehe, kaibigan ko rin ang patakaran. Naliligaw lang siya ng landas pansamantala. Ngayon, magiging bahagi ka na ng kaayusan. Ito ang kabayaran ng espiritu ng salita. Sa tuwing ginagamit ang kakayahan, nagkakaroon ng balik na epekto ang isip. Pinakamababa ang gastos sa pag-aalis, katamtaman ang gastos sa pagbabago. Pinakamataas ang gastos sa pag-rewrite ng mga patakaran. Para matalo ang nagbabantay sa patakarang ito, ginamit ko ang rewrite. Pinilit kong baguhin ang lohika ng pagmamay-ari nito. Simula ngayon,
Akin ka na, tagapangalaga ko. Pero kailangan mo ako. Nasa loob ang mga pinag-ipunan ko, paunang impormasyon tungkol sa mga pangunahing patakaran ng laro at pagsusuri ng datos. Pwede akong maging mga mata mo. Kaibigan, sobrang kapaki-pakinabang ka. Bahagi ng pangunahing depensa ng laro ang pader na ito. Kapag sinubukan mong pasukin, magpapalakas ng kontra-atake ng sistema. Ang densidad ng enerhiya nito, mahigit 100 beses kaysa sa mga halimaw na iyon. Gusto kong makita ang tanawin sa loob. Ang pader na to, hindi halimaw. Isa itong purong anyo ng mga patakaran. Kailan mo natutunan yan? Kaya mo nang utusan ng diretsyo ang mga patakaran. Bilisan mo, pair. Itong mga to ang mga tagapangalaga ng patakaran. Ang mga atake nila direktang nakakaapekto sa mga pandama at kilos ng manlalaro. At sila ang personifikasyon ng mga patakaran. Baka hindi gumana ang iyong salitang espiritu. Ang ingay naman, kaibigan. Tumahimik ka nga. Binago mo na ang mga patakaran niya. At mas mabilis na ngayon kaysa dati. Kasi habang mas umuunlad ako, mas lumalakas ang kapangyarihan ko. Sa bawat bagong kaibigan, lumalawak ang autoridad ko. Parang epekto ng lumalaking bola ng nyebe. Tingnan mo? Mas nagiging maayos na siya. Ano nga ba talaga ang kaya mong gawin? Parang lumalakas ang kakayahan mo tuwing ginagamit mo ito? Hindi sumusunod sa anumang kilalang batas ng konserbasyon ng enerhiya. Tunay kang mabuting kaibigan. May abnormal na pagtitipon ng unit na napansin. Kasalukuyang bilang ng mga muling isinulat na rule wardens, 5.
Index ng banta sa katatagan ng sistema, 78.4%. Sinisimulan ang Emergency Correction Protocol. Player Casey Green, ihinto mo agad ang iligal na pagtitipon. Kung hindi, isasagawa ang direktiba ng paglipol. Casey, sobrang lakas ng firepower ng mga enforcer. Hindi sapat. Mga kaibigan, hindi sapat. Kailangan nyo pa ng mas maraming pagkakaibigan. Dapat sumali ka rin sa grupo ko. Casey, sinuri ko na ang paggalaw ng enerhiya ng mga enforcer na ito. Parang tagapagpatupad sila ng mga alituntunin. At ang kakayahan mo, diretsong binabago ang mga alituntunin na dala nila. Mas mahalaga pa, natuklasan ko na ang lakas ng kakayahan mo direktang konektado sa bilang ng mga nilikha mong evolusyon. Tuwing nadagdagan ng kaibigan mo, lalong lumalawak ang autoridad mo. Para kang nilalamon mo ang espasyo ng alituntunin ng sistema. Hinala ko, binabago mo mismo ang mga batas ng laro. Kung magpapatuloy ka ng ganito, darating ang panahon, aabot ka sa pinakapuso ng laro, ang tore ng kaayusan. Ang mga batas? Pwede ring maging kaibigan ang mga patakaran. Tore ng kaayusan. Yan ang pinakapuso ng laro. Kung kaya mong ang baguhin yon, ikaw na mismo ang bagong sistema. Tama ka diyan. Ibig mong sabihin, papalinisin mo ang tore ng kaayusan. Kaibigan, masyado kang maraming alam. Casey, parang nagpapakamatay ka na talaga dito. Nasa pinakamataas na antas ang depensa sa tore, pinakamataas sa buong laro. Malakas man ang kakayahan mo, pero mabigat ang kapalit. Napapansin kong tuwing ginagamit mo yon, parang natutulala ka saglit pagkatapos. Daan-daan ang kalaban dito, mauubos ka niyan. Mga kaibigan, panahon na para dalawin natin ang matagal na nating kaibigan. May napansin na hindi pangkaraniwang daloy ng datos. Pinagmulan, manlalarong si Casey Green. Antas ng banta, SS. Pinapaandar ang pinakamataas na depensa. 10 segundo ang pagsisimula ng countdown. Huwag kang kabahan, kaibigan.
Masyadong malakas ang putok sa kanan. Casey, may pagitan sa kaliwa. Masyadong malakas ang putok sa kanan. Ikaw ang pinapansin ng punong tagapagpatupad. 12 putok kada segundo ang mga kanyon ng enerhiya nila. Hindi mo kayang maiwasan lahat. Maging tagapanguna ko, kaibigan. Mga kaibigan, hindi sapat, kailangan mo ng mas maraming pagkakaibigan. Oo nga. Masyadong mataas ang depensa ng tagapagpatupad. Mukhang may mga hadlang sila sa iyong espiritu ng salita. Hindi ito hadlang. Mas mataas ang kanilang clearance level. Kailangan mong gumastos ng mas maraming kapangyarihang espiritu para ma-rewrite sila. Casey, ang depensa sa kanang bahagi. Ang output ng enerhiya nito ay ang pangunahing bahagi. Kung ma-rewrite mo ang node na iyon, babasag ang buong depensa sa kanang bahagi. Halika at kunin mo ako, tanga. Roger Wilkins. Patayin na, kaibigan. Ako, sa wakas, nakuha ko na ang sikreto mo. Ang kakayahan mo. Hindi word spirit. Conceptual overlay Edo. Mas mahalaga ito kaysa sa lahat. Malinis na ang target. Ang walang saysay na pakikibaka ng mababang antas ng datos. Kaibigan? Hindi mo dapat sinaktan ang kaibigan ko. Ngayon, puprotektahan mo ang kaibigan ko magpakailanman. Casey, pakiramdam ko. Parang naghalo na ang kamalayan ko sa core fragment na ito. Kaya ko pang mag-analyze ng data. Roger, tingnan mo. Kaibigan na rin kita ngayon. Mga kaibigan, sabay-sabay natin buksan ang pintong ito. Babala, ang pangunahing lugar ng sistema ay inaatake. Ang integridad ng depensa ay nasa 42%. Pinagmulan ng banta, manlalaro Casey Green. Sinisimulan ang proseso ng self-destruct. Countdown, 60 minuto. Ibukas mo ang iyong mga bisig, kaibigan.
at tanggapin mo ako pauwi. Unti-unti nang kinakain ang depensa ng core. Ang progreso ng pagkasira ay nasa 23%. 50%, 51%. Babla, may hindi na ipapaliwanang galaw na nakita sa lohika ng depensa. May gusto siya sa akin. Tahimik. Matagumpay ang pag-inject ng error code. Ang kakayahan sa konsepto ng manlalarong si Casey Green ay may sira. Kasalukuyang estado, nagbabackfire ang kakayahan. Inaasahan ang ganap na pagkawala ng kontrol sa loob ng 180 segundo. Hindi. Imposible. Kaibigan, huwag mong gawin to. Casey, may mali. Lumampas na sa ligtas na antas. Ang pagbabago sa isip mo, ikaw kailangan mong tumigil. Casey, lumampas na sa limitasyon. Ang kakayahan mo, nasa 67% na ang kasalukuyang backfire. Kung walang gagawin, pagkalipas ng 89 segundo, magkakaroon ka ng mental na pagbagsak. Pwede kang makiisa sa amin. Ipasok mo ang kakayahan mong mag-overlay ng isip sa core ng sistema, maging pinakamataas na batas ng laro. Hahawakan mo ang kapangyarihan sa buhay at kamatayan ng lahat ng manlalaro. Isuko mo ang sarili mong kalooban. Maging bahagi ng sistema. Ito lang ang paraan mo para maiwasan ang mental na pagbagsak. Hindi posible. Hindi ako magiging patakaran. Gagawin kong kaibigan ang mga patakaran. Pagtukoy ng lohika, tinanggihan ang integrasyon. Sinimulan ang contingency plan. Sa pilitang paglilinis. Napigil ang target. Hindi kayang suwayin ang mga patakaran. Roja. Ganun pala yon. Ang tunay na kaibigan. Hindi ako sasaktan. Ikaw ang may gusto na maging kaibigan ko, bad waiter. May na-detect ang core system ng mga kakaibang pag-iisip. Nalaman ni Casey Green ang diskarte natin sa pag-adjust ng mirror mechanism. Kaibigan, alam mo ba? Ang tunay na kaibigan, hindi ko yan pinabuti, kundi yon ang pumipiling tumayo sa tabi ko.
May nakita ang pagbabago sa core code. Pinagmulan, player Casey Green. Detalye ng pagbabago. Pinalitan ang logic ng conflict ng logic ng pagkakaibigan. Babala, magdudulot itong pagbabago ng pagbagsak ng ilang pangunahing sistema. Kaibigan lang kita. Hindi ikaw ang ako. Core. Ang core logic ay hindi matagumpay ang pag-parse. Nagpapatuloy ang pag-overwrite. Progreso ng overwrite, 12%, 40%. Passenger Liu should see. Ngayon, ituturo ko sa iyo kung ano talaga ang tunay na pagkakaibigan. Simula ngayon, hindi na kalaban ang mga halimaw sa larong ito. Kaibigan na sila. Pati ang mga kaaway, magiging kaibigan din. Babala, tinatanggal ang pangunahing lohika. Pag-unlad ng pagtanggal, 89%. 57% ng mga sistema ay hindi na gumagana. May sinusulat na bagong mga patakaran. Pangalan ng patakaran, walang hanggang pagkakaibigan. Tingnan mo kung gaano sila kasunurin. Umuusbong na ang mga bagong patakaran. Ang pinaka-base ng sistema ay tinatanggal na ng iyong kagustuhan. Ikaw ay nagiging bagong sistema. Nagre-reboot ang sistema. Nagre-reboot base sa mga bagong patakaran. Ang mga tungkulin ko ay papalitan ng bagong sistema. Binubura na ang lumang datos. Pero nananatili ang pangunahing bahagi ko. Dahil kaibigan mo ako. Naitatag na ang bagong mundo. Pangunahing mga patakaran, walang hanggang pagkakaibigan, matatag ang mga operasyon. Nagbago na ang papel ko mula tagapagpatupad patungong consultant sa pagpapanatili ng mga patakaran. Nakaangkop na ang lahat ng sistema sa mga bagong patakaran. Tingnan mo, kaibigan. Ang ganda. Casey, nagawa mo. Mas matatag ang code ng bagong mundo kaysa sa dating mundo. Siyempre. Ito. Ang mundong pinapangarap ko noon pa. Ito ay isang halimaw. Kaibigan, ikaw na ang may-ari ng alaga ngayon. Tingnan mo kung gaano siya kasaya sa'yo.
Alaga? Tama. Ikaw na ang pinakamatalik niyang kaibigan. Lahat dapat ay magkaibigan. Ito ang tunay mong tahanan. Ito ay halimaw. Ang mga bagong manlalaro ay mataas ang kakayahan para mag-adapt sa mga patakaran. Pagkatapos makipag-ugnayan sa mga kasama, ang kanilang antas ng takot bumaba ng average na 76%. Tingnan mo. Ang cute niya. Ang mundo na ito. Punong-puno ng pagkakaibigan. Nagpapalambing siya. Siyempre. Mukhang ang laro ang tahanan ko. Sobrang ganda ng mundong ito. May natanggap na hindi kilalang signal sa labas ng hangganan ng laro. Hindi matukoy ang pinagmulan ng signal. Hindi ito kabilang sa kahit anong kilalang bahagi ng laro. Ang katangian ng signal, kahawig ng isang panawagan ng saklolo. Sa labas. May mga kaibigan din. Ako doon. Ito ang dulo ng mundo. May nanggaling sa labas. Nasumira nito. Hindi tama yan. May tumatawag sa iyo mula sa labas. Nakikita ko, lampas sa mundo, mas marami pang kaibigan. Wala na sa usapan ng signal. Hindi matukoy ang pinagmulan. I record. May hindi kilalang nilalang sa labas ng hangganan ng laro. Rekomendasyon. Huwag munang mag-eksplora ng kusa. Pagsusuri ng panganib. Hindi pa alam. Ayos lang, babalik din siya. Kapag handa na siyang maging kaibigan ko. Malawak ang mundo. Laging may magiging kaibigan. Casey, na-decode ko na ang pattern ang encryption ang signal. Hindi ito basta-basta. Isa itong komplikadong protocol ng sequence, parang handshake request. Handshake? Kaya ng dalawang computer na nag-exchange ng signals bago mag-connect. Paulit-ulit na ipinapadala ng sender ang identity nila at coordinates ng mundo nila. Walang masamang intensyon kahit papaano sa protocol level. So, ano gusto nilang gawin ko? Yung huling bahagi ng protocol ay access request. Inaanyayahan ka nila sa mundo nila. Ina-analyze ang rule structure ng target coordinates. Tapos na ang analysis. Yung mundo nila at mundo natin magkahawig pagdating sa mga rules. May isang malaking pagkakaiba. Yung rule nila ay kompetisyon, hindi survival. Stability score, 41%. Yung mundo nila ay nasa tipping point. Tipping point? Parang lugar na kulang sa kaibigan. Casey, tatawid ka na? Wala kang ang alam kung ano sila. Hindi mo naman kailangan masyadong malaman tungkol sa kaibigan. Basta handang kumatok, kaibigan na yan. Babala. Ang pag-cross sa ibang mundo ay gagamit ng 23% ng kasalukuyan mong rule permissions. Yung mga friendship rules mo. Pwedeng masuppress sa bagong mundo? Dahil ang core rule nila ay competition. Rule conflict probability. 78.6%. Baka hindi ka na makabalik. Eddie, hindi muna ako babalik. Ikaw na muna ang magbantay dito. O magdala ng bagong kaibigan. Ikaw, paano? Sasama ka ba o dito ka lang? Yung core ko ay bonded na sa encryption chip mo.
Kung saan ka, doon din ako. Sinusuri ang mga batas ng mundo. Inaalam ang pisikal na batas dito sa mundo. Natukoy ang pangunahing alituntunin, kompetisyon. Walang code para sa pagtutulungan. Walang code para sa pagtutulungan. Casey, ang sistema ng mga alituntunin mo tungkol sa pagkakaibigan ay tinukoy bilang mapanganib na operasyon. Malamig ang lupa, parang salamin. Halika na. Hinihintay mo ako. May sakit ang mundo natin. Gumuho na ang mga batas. Gumagawa ng kaibigan. Hindi kasali sa mga alituntunin natin ang salitang kaibigan. Kung ganoon, tuturuan kita. Babala, hinahina ang mga kakayahan mo. Hindi pinapayagan ng mga batas ng mundong ito ang muling pagsulat. Kompetisyon lang ang pinapaboran. Tinukoy na ang pagkakaibigan mo ay isang invalid na operasyon. Ayos lang. Dahil hindi ako pinapayagan ng mga batas na magkaroon ng kaibigan, susunod na lang muna ako sa mga alituntunin. Ito ay isang elite sentinel. Pagsusuri sa labanan, 12,000. Hindi siya nakaprograma para makinig. Nagsisimula na ang kompetisyon ng tagalabas. Kavili-vili. Hindi ka makakabuo ng pagkakaibigan. Kaya kailangan kitang talunin muna. Casey, ang katawan mo ay may kakayahan ng isang manlalaro. Hindi ka manlalarong panglaban. Hindi kayang talunin ang sumalakay. Humihiling ng backup. Hindi ba tungkol lang sa lakas ang kompetisyon? Kung ganon, ako ang magiging pinakamalakas. Dahil hindi tayo pwedeng maging magkaibigan, mananalo ako at ipapakita ko sa inyo lahat. Tumigil ka, tagalabas. Naitala na ang mga ginawa mo. Naitala na ang mga ginawa mo. Hindi mo pwedeng gamitin ang rewrite, pero natalo mo ang Elite Sentinel sa kompetisyon. Patunay yun ng lakas mo. Kaya? Kailangan ng bagong mga patakaran sa mundo natin. Ang lumang mga patakaran, nauubos na ang bawat nilalang. Gusto naming subukan ang pagkakaibigan na binanggit mo. Casey, iniimbitahan ka niyang baguhin ang mundo, pero pinigilan ang kapangyarihan mo. Paano mo mababago yon? Hindi ko kailangan baguhin ang kahit ano. Matuturuan ko sila. Gusto mo bang matutong magkaroon ng kaibigan? Madali lang yan. Simulan mo sa hindi mo ako sasaktan. Ang hindi pakikipaglaban ang unang hakbang sa pagkakaibigan. Tama. Tapos, pagbabahagi. Sino ang gusto kumain? Nag-evolve siya. Hindi lang siya umaangkop sa bagong mga patakaran. Ang pagkakaibigan mo na impluwensyahan ang mundo sa pamamagitan ng halimbawa mo. Tignan mo, hindi kailangan ng dahas para magkaroon ng kaibigan. Salamat, Tayuhan. Binigyan mo kami ng panibagong simula. Mahinahon akong sumagot. Walang anuman. Ang magkakaibigan, hindi nagpapasalamat. Tara na. Oras ng umuwi. Magdadala pa ako ng mas maraming kaibigan sa susunod. Casey, sinabi mo bang susunod? Plano mo bang bumisita ng madalas? Siyempre, malaki ang mundo. Madaming kaibigan. Isa-isa lang. Paalam, mga bagong kaibigan. Babalik ako. Bumalik ang kapayapaan sa mundo. Pero nawala na ang pakiramdam ng pagod na parang namamatay. Napalitan ito ng mahinang tibok na bagong panganak. Yun ang unang binhi ng pagkakaibigan. Na itinanim sa mundong punong-puno ng kompetisyon.